yung alternative na. Kasi never mapayagan ng city government na magkaroon ng sarili ang gasoline station. Exclusive yung contractor. Kasi makikisang-saw sila. Buses, jeepneys. I'm talking with the local. Hindi pa kasama dyan yung mga malalaki talaga na mga organization ng transport na po pwede gumamit dyan sa Santiago City. Halimbawa, malay natin, makakausap nila Victory. Wala silang gasolina ng sarili dito. Pangalawa, Baliwa. Florida, wala silang gasolina ng sarili dito. Usap-usap po kami nito, paano kaya natin magagawa? Halimbawa, yung ruta ho ng Tugigaraw na yan, na araw-araw ilan ba lahat ng tumatakbo dyan? Halos 1,000 yung tumatakbo dyan sa ruta na yan. Baka ho pwede na natin. Oo. Itatayo na natin doon sa labas ng Santiago, nasa tabi ng kalsada. Tinatanong mo nga sa mga inyo nga pala, kung may alam kayo along the way, dyan sa San Mateo, kasi ako may alam ako, yung lote ni Mr. Raymond Butilio. Kaya nga, pwede yun ninyo i-skit dyan na cover pa natin yung lahat ng ruta. Bigyan nyo kami ng isa sa Malapat Cordon, bigyan nyo kami ng isa dito sa San Isidro, bigyan natin ang isa doon sa Rojas. Humihiling ko kami rito ng 3. Is under the litigation of the court ngayon. Kasi yun ang gusto natin gagawin natin sa Pangasinan, di ba? Hindi, terminal naman yun. Mas maganda kasi ang, sir, mas maganda kausap nyo yung mismong mga association. Oo, siyempre, tayo mismo. Kasi local government, even though na magpagawa sila ng ordinansa na tumbang karga, under questionable walang terminal. Oo. Nag-i-refrain ng dahil yung mga sasakyan ay nandun na sa kalsada. Oo. Ngayon ay nag-coordinate kami na gumawa ng isang ordinansa na at saka yung pagkakaisa ng lahat ng confederation. Kaya kami sa confederation yung federation ang nakikipag-usap sa munisipyo na ano lumalabas doon ay gumawa na isang grant sila pwede hindi dumaki sa terminal at yung makasasakay naman dun sa papunta sa kanan pupuntahan nila, isasakay nila na walang bayad na papunta mismo sa terminal. Kaya kung sino yung nakasalang doon, doon isasakay yung kinanta nila papunta sa terminal. Kaya lumalabas, nandun yung coordination ng ninyo at saka nila. Kasi ang naging problema doon, magiging solution din doon, yung 2 araw, sa loob ng 1 linggo, na may color coding sila. Gawa ng dami ng sasakyan. Ngayon, kapag lahat sila ay nakaparada doon, at hindi na nakakalat, hindi na masabay-sabay yung color coding. At mawawala yung coding. Hindi yung ginagawa natin. Kung ano yung pagkakaisa ninyo dito, may isang salita rin doon. Pag sinabi ng isa, lahat dapat kaisa, diba? Ganito rin. Ngayon, may target din naman kami na pwedeng gawin ng project proposal doon sa part nila sa Tugigaraw. Na magkaroon din ng isang area na bahagi ang pakikipag-ugnayan ng organisasyon at saka ng munisipyo. At pwede na sabihin ay kami ang magtitulong, kami ang gagawa, at kailangan naman ay terminal. At saka, ang pwede lang magkarga ay yung part ng member ninyo at ng ako. Kasi, iba kasi yung korporasyon na nagbebenta ka na binibenta mo sa labas. Iba yung ikaw mismo, palabas ka ay sa looban ng bahay mo.
bumili ka man ng tinatawag na isang truck na mineral water, pero yung sa looban lamang ng bahay ang umiinom, walang maraming gastos, walang maraming hahanapin. Kasi pag-aari mo yan eh. Hindi considered sales yun. Kaya ang lumalabas dito, ang magmumay-ari na lalabas dito, yung mga sa dito, kasi binigyan naman tayo ng makakailangan namin. Yun yung concept nito. Hindi tayo nagpupunta ng open sa lahat. Kailangan ang benta nito, ikaw ang mayari. Kaya iba yung corporation na nagtayo ka ng pagulinahan na binibenta natin para sa lahatan. Kundi, yung member lamang ang pwede bumili. Para ba yung ginagawa ng mga bus? Yung mga bus, may sarili rin silang gasolinahan eh. Pero hindi bawal. No? Ganon din yung concept ng paglalabas natin. Kaya ang kailangan talaga dito sa looban ng terminal na ang bibili lamang ay yung part ng ating kasakyan. Hindi tayo magbebenta na doon sa labas na hindi naman natin member. Ganon yung concept nun. Tapos, ang strategy natin, katulad yung gagawin natin sa Kaliparan na Cavite, na pag may nakita kami na lote, mapapag-aralan namin, gagawa kami ng project proposal, nandun yung terminal, nandun yung tinatawag natin na yung ang mag-ano na magmamanage nun ay yung may tao kayo doon, di ba? Pero ang strategy ng pagbebenta ganito. Halimbawa ay nakapasok yan. Parang ang lumalabas, kayo yung negosyo ninyo yun. Diba? Hindi natin pinaya. May kanya-kanya tayong obligasyon. Ang obligasyon ninyo, yung pagkarga. Ang obligasyon naman na ilalagay ng tao, yung magbayad. May tao din sila doon, kaya hindi na tayo mapapagod eh. Ngayon, may mga idea na pagka nagawa na natin yon, may direkta na conforme na dun sa inyong pagbago, yung part na paano magiging may kalilagan, paano sila magkakaroon ng alalong income, at paano naman magkakaroon ng income, yung part naman ng federation ng pinagkalilago. Kayo na lahat ang nag-isip doon, di ba? Yung idea na yon. Kaya ang tumalaman doon, bababaan namin yung mundo, bababaan namin kung kailangan magpagawa tayo ng isang area ng opisina, nagawang kayo doon. Pero doon, tingnan yung dami ng unit na magkakarga. Kaya ang ginagawa natin, pinutulog natin yung pagkakita security na talagang hindi naman yung regular, ay basta malugi. Kasi, huwag natin isipin na negosyo niya yun eh. Kayo yung mag-manage din eh. Kayo yung magpapalakat ng konsiderahan ninyo. Yung sa bawat assessor, mayroong counter tax. Ano eh, tingin na yun. Dahil federation kayo eh. Kung ano din yung gagawin yun. Diba? Kung may federation doon, tapuan. Dahil yung member naman ng federation, yun naman mismo ng member ng bawat association eh. Mga kooperasyon ng bawat. Oo, ganun ang darating doon. 3,195. O, 3,000. 7,000 yung less na. Magkano ang binibili ninyo pagka bumibili kayo ng gulong? Tapos libre pa sa yung quad. Libre pa yung pagkabit at saka yung ito na bago. Sa wheel balance, libre pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Kaya sakto po. yung mga member dapat ng Tuligara, dito sa inyo sa Santiago, ay nakikinabang kayo dapat. Dahil pag sinabi lamang ninyo na kayo ay member, kung ito'y bibilhin mo na walang discount, magkano? Sir, mga 3,500. Ha? 3,500. O, magkano bili mo? Less ng 700. O, list ng 700. Yung ba, nalulugi pa ba kayo nun? Brand new, Goodyear. Tapos yung, sir, mandito pa yung makatubo ako agreement. O, ayan naman yung agreement namin na nagpapatunay na kami ay binibigyan ng... Meron ka na dito, di ba? Meron. O, gamitin na ninyo, sayang. Ginagamit na ito ng buong Pilipinas. O, napakalaki.
namin nagilapag na po. Yung 700 pesos, palagay ko yung napakalaking tulong na yun. Bibili kayo ng gulong. Ang problema ko namin sa Santiago, wala akong kagaya na nagbibigay na Servitec. Walang nagbibigay na dealer ng Goodyear dito. Bigay mo sa akin yung pangalan at itatawag ko doon. Wala ko eh. Hindi, bigay mo nga yung pangalan ng Servitec, kung anong address, para itatawag ko mismo. Wala nga raw Servitec. Walang Servitec wala. dito. Alam mo magandang gawin nyo dyan, ibigay nyo ang dealer, yung hindi kayo magsabi anong dealer meron dito, doon sa Hindi, nabibigay. yun, yung kanila. Sabihin nyo sa Bali, pinaka-nearest po is Juan. Yung pinakamalapit dito. Sulagan na. Bayonggong. Malayo, 75 kilometers pa yun. Wala ba? From here. Baka pwedeng i-request sa Servitec na kami magtayo dito na Servitec namin. Yun nga, yun ang franchise. Hindi, bigay nila yung offer. Bigay nila yung offer, baka kaya namin. Bakit hindi naman kayang gawin na mag-ipon-ipon kayo dito, yung mga gustong bumili ng gulong, isa na lang ang bibili. Parang tulong na rin ninyo. Kasi kung ito-total mo yung 700, kung may bumili naman ng 5, 6, 10, ano yung point para hindi ka tumubo? Di bawasan mo sila ng transportation ninyo, di ba bawasan mo man siya ng 200 per gulong, na yung pupunta halimbawa ay truck na doon o inupahan mo yung isang sasakyan at sabay-sabay naman bumibili, ay palagay ko naman ay yung pagbili doon, tumubo pa yung kukuha ng gulong. Hindi, kahit na hindi na umupa, yung jeep lang nila mismo, pwede nang umakot. Di ba? Ibig sabihin pare, na ano lang natin yung ganung proseso. No? Kung ikaw man yung may sasakyan pare, may bumili man ang tinatawag na 5 member mo, na bumili ng gulong, di ba? Ang safety nila ay 700, pagpalagay mo nakasave na lang sila ng 500, yung 200 ay para na lamang doon sa umangkat doon, ay palagay ko naman napakalaking tulong na yun, napagli naman ang ating samahan. Sayang yung pagkakataon. At kung tayo, halimbawa naman, natuloy yung mga terminal natin na tinatawag na tayo. Maglalagay naman tayo doon ng spare part, maglalagay tayo doon ng gulo, maglalagay tayo ng etc. At nagkakaroon kayo ng opisina na air condition, at meron din naman tayo. Kung Ano yung sa gasolina na ngayon? wala nang balikan ng pera. Nangyayari yun sa ibang lugar. Kaya ang point natin, nakikita ko na pag may pagkakaisa rito, at ganoon din naman yung area ng Rizuluan, at ganoon din naman dito sa Antipolo, at ganoon din naman sa ibang lugar, dito sa Paliparan. Ang gusto ko kasi, lumaganap yung kanyang proyekto, na nagkaroon kayo ng sarili ninyong negosyo, nagkaroon kayo ng pasok ng income, sa pamamagitan ng pagkakaisa rin ninyo. So, yun ang layunin ng acto dyan. Kaya ang very importante dyan, yung nakikita ninyo yung program, gawa kayo ng budget proposal. Santiago Federation, gawa ka ng budget proposal mo, di ba? Sasubmit sa amin, pag-aaralan natin, di ba? Ikaw naman sa Santiago, saan yung pinakati sa Mindanao, ano yung sa kabilang bayan. Ganun ang papasok doon. Hindi papasok dito, yung pag naglagay tayo doon, sila yung nagahari-harian doon. Kasi naging bahagi lamang sila, dito pa nagpahali, ay wala silang kakaya na magawa. Dahil kung ganun po, pwede mo ba yung proposal natin na ilabas natin sa Santiago yung gasolina? Saan po natin natin? Yan lang sa bago pumasok ng Santiago, Malapat, sa San Mateo at saka dito sa City. So, hindi na auto terminal, gasolinan per se, gasolinan, gulong, pyesa, nandun na. Ang lalabas nila ay pag-aaral na federasyon. Tatlo po kami federasyon dito. Pag-aaral ng federasyon at member ng ACTO. Parang ang lumalabas dyan ang arrangement dyan, yung ACTO at saka yung federasyon ang may budget. Kasi ganun dito. Ano tayo? Kasi ang namin dito, sana tayo. Pero naman din kasi natin sa amin, Number 1 na issue ng election dito, transport. Kita ko ang lista, kararang siya. Siya rin yung siya. Ano, tinawag niya, kaya.
pinuntahan ninyo? Ano yung pinakamaraming biyahe? Which is, Santiago Jum. Nakakailang biyahe yun ang Santiago? Sa Sunto, Santiago, Solano, Makatari. Kaya mga 35, 33 to 24 hours. Ayun nga, 35 trips. Isang jeep. Ang isang unit ba? Isang unit po. Ito na pare. Ang punta sa Ryan. Ito na yun. Nangin ka rin. Anong sabi ng doktor? Ano pagkita ko na? Yakan nyo sa mga. Nabunod ako.